As a first timer, maganda kaya itong Tala Loan app? Tara, alamin natin. So, nung isang araw ay nagpa-poll ako kung ano ang gusto nyong itopic para sa next video natin. So, dahil Tala nga ang mas maraming votes, kaya ito ang itatopic natin ngayon. So, konting background lang about sa Tala Loan app. Ang founder nito ay si Shivani Siroya. At nagsimula ito noong 2011. At isa ang Pilipinas sa naging target market nito. So, ito na nga, dinownload ko na yung Tala app. Pagbukas ko is ito agad yung makikita ninyo. Nasabi nga nila na no hidden fees daw at pwede tayo magbayad up to 61 days at pwedeng umabot ng 25,000 ang credit limit natin. So unang hiningi sa akin is yung mobile number ko. After ko ma-verify ay may isi-send sila na verification code at yun ang ilalagay natin dito. Next naman ay need natin mag-create ng 4-digit PIN. Tapos ayan, i-confirm lang natin. Click natin itong start my application. At nang nakikita nyo dito ay ina-allow nyo si Tala makita mga nakalagay dito. So halimbawa na lang itong call data. Yan, SMS data, contacts, location, phone number. So dito medyo hesitant ako kasi lahat ng nasa contacts ko is makikita nila. Pero ang nakalagay naman dito is di naman daw nila ko-contactin yung family members. Niretso ko na agad na start application. Tapos ayan, pipindutin lang natin yung mga allow. Pumapayag talaga tayo na ma-access nila. Tapos yung next naman is, how did you hear about Tala? Akin kasi yung Tala is nakita ko sa Facebook ads tsaka sa YouTube ads. Kaya yung clinic ko dyan is yung online ad. Dito sa enter promo code, pwede nyo naman siyang lagyan, pwede rin namang hindi. Pero if ever na gusto nyo itry yung Tala, pwede nyo ilagay yung promo code ko na 11D5PNR3. Tapos, clinic ko na yung save and continue. Tapos, ito na, okay na. Meron na tayong account dito sa Tala. Kung hindi pa ibig sabihin na makakapag-loan na agad need natin i-click tong borrow your way para makapag-process naman sa loan. Dito, ni-ready ko na yung valid ID ko. Nagre-ready na rin ako sa selfie. Need natin fill upan itong mga personal information. Una na nga dyan ang first name, middle name, at last name. Dapat itong mga to ay nakikita sa ID ninyo. Tapos, next naman ay yung birth date. Din natin ilagay kung saan tayo pinanganak at kung anong civil status natin. Next naman is yung mother's maiden name or yung pangalan ng nanay nyo nung pagkadalaga. Tapos kung anong gender mo, kung male ka ba or female. Din natin ilagay yung email address natin. Dito sa alternative phone number, kung wala kayo is okay lang. Pero kung meron naman kayo, maganda na ilagay ninyo. Ang next naman is saan kayo nakatira. Ito rin kung saan province, kung anong barangay, kung ano yung street number ninyo. Yung postal code, kung hindi nyo alam, hindi nyo tignan sa Google, pwede kasi sa lugar kung ano yung postal code nyo. Yung present address ninyo ay same pa rin sa permanent address ninyo, is click nyo yung yes. Pero kung no naman yung i-click nyo dyan, yung ilagay yung present address ninyo. So ito naman yung next. Tanong din nila dito kung ikaw ba yung nagmamay-ari ng phone or hindi. Yung sinagot ko kasi nga ako ngayon nagmamay-ari, tinatanong din kung new or used. Hindi ko alam kung para saan to ha. Tingin ko, verification process nila to, masigurado na ikaw yung may-ari. Next ID naman tayo, ang yung ID na tinatanggap nila. First license, UMID, passport, voter's ID, SSS ID, postal ID at national ID. Sa kasamaang palad, hindi tinatanggap dito yung PhilHealth, ay hindi siya pwede gamitin. Pinili ko na lang dito is driver's license. Chinek ko yung box at nag-save and continue na ako. Dito, ni-review ko lang yung answer ko, tapos nag-next step na ako. Dito, tinanong nila kung bakit nga ako mangungutang. Pipilian dito business expense, personal expense, or pay bill. Click ko na lang yung pay bill, tapos may follow-up question pa sila. Tinanong lang ko saan babayaran, sinabi ko na lang others. Kailangan i-describe din natin kung para saan natin siya gagamitin. So, nilagay ko lang dito is pangbayad ng Meralco tsaka tubig kasi wala na akong maisip na explanation. Tapos, clinic ko na yung save and continue. Next naman, tinatanong kung hanggang saan ang natapos nyo. Tapos, itatanong din dito kung may work kayo. Nga wala akong work, ang nilagay ko na lang dito is not employed. Pero kung may work kayo, is mas maganda talaga na ilagay nyo dito yung may work. Tapos, tinanong din kung ano yung primary source of funds ko. Ang nilagay ko na lang dito is allowance. Tinanong din dito kung may other source of income. Meron, check nyo lahat yan. Kung wala naman is click nyo na lang yung none. Dito tinatanong din nila kung meron kayong outstanding loan sa iba pang app.
Meron pa is lagay nyo na lang yung yes. Kung wala naman is ilagay nyo yung no. Dito sa baba, kung gaano daw kalaki yung binabayaran natin para sa rent, bills, tsaka sa loans in the last 30 days. Kung nilagay ko lang dito 10k, kasi naisip ko na baka pag mas mababa yung nilagay mo, ay mas may chance ka para ma-approve. Tapos ayan, ni-review ko lang ulit. Nung na-confirm ko na is naman lahat ay nag-submit application na ako. So dito, ang sabi, i-review pa daw yung application ko. I-text daw sila if na-approve. So dito, kampante ako na naghihintay. Nga, alam ko ma-approve ako. Naalala ko nga pala, nilagay ko unemployed. Kalimitan kasi, na-approve yung unemployed kasi nga iisipin na baka wala kang pambayad pag nangutang ka. Ito na, hindi ko pa nababak yun na. So ding, ito na agad yung labas, wala rin silang text. Sinabi nga na application not approved. Hindi ko alam kung bakit pero nga yung sa tingin ko is yung sa unemployed. Tira pa naman kasi once na hindi ka ma-approve, pwede ka pa naman mag-reapply. Kaso nga lang maghahantay ka pa ng 30 days. So 1 month after bago ka pa ulit makapag-apply. Sobrang bilis nga lang ng process as in. Napayata akong 15 minutes or 20 minutes pag-fill up. Hindi ko nga man lang nagamit yung ID na na-ready ko. Ayun nga, video ko isi-try ko naman yung bill is. So ayun nga na, sana may natutunan kayo sa video na ito. Lagi niyong tandaan, loan at your own risk. Thank you for watching.